Wear this, my love. No. I don't like watch actually. You know why? Ah. Because when I'm dressing, I need to remove my watch. Really? I think I need. So, hindi daw niya sasuotin yung watch niya, guys. And tignan nyo, guys, oh. Sobrang maulan ngayon. Dahil maulan, cuddle weather, ayaw magtrabaho ni Doc Milan. Diba? Napakalakas ng ulan. Maghapon yan, magdamagan. Sobrang nang rainy, guys. Ano? Sobra ng rainy. Pero kailangan magtrabaho ni Doc. Doc have to go to hospital. Ayan, guys. Actually, yung trabaho talaga ni Doc Milan is alas 8. May kaso, sobrang lakas ng ulan. So, medyo na late siya. And cuddle weather. So, okay lang naman. So, ayun guys, magluluto tayo ng jeera rice dal fry. So, napakaluan ko na tong kanin and na-soak ko na siya. I mean, naalis ko na yung tubig. So, okay na siya. So, dito naman is yung mixed dal na binoil natin kanina. Pero meron pa siyang air sa loob. So, mamaya, aalisin muna natin yung air sa loob and then i-mix natin and gagawin natin yung dish out. So, lulutuin muna natin yung rice, guys. Ang gagawin dito is maglalagay ng ghee and iba't ibang mga masala. So, hindi lang siya plain rice na lulutuin. Meron tayong iba't ibang mga spices na ilalagay. Yung ghee na tinatawag nila, it's composed of fat of milk yan. Pagkatapos is binoil nila ng napakatagal and magiging ganyan yung mixture niya. Purong-puro. Oil na yun mo po, ano? So, gagamit tayo ng ghee instead of oil. So, yun yung pang substitute natin. Tapos lalagyan natin itong cumin seeds. Jiro. Jiro, yung tawag nila dyan sa Gujarati. And this one is rice. So after na maging brown yan, guys, it's time for you to add the rice. And nakikita na nag-change na yung color niya. Lalagyan nyo lang yung rice. And then once okay na nga siya, halu-haluin mo lang. Mix mo na maayos yung hindi na nilagay mo kanina. So habang inahalo mo siya, patayin mo na yung gas. Tapos halu-haluin mo lang para ma-mix na maayos yung ghee. So, kapag na-miss na ng maayos, i-set aside lang natin siya. And gagamitin kasi natin itong pinaglutuan ni Mami. Gagawin na natin yung dal. So, ayan. I-transfer lang natin siya dyan. Kung meron ka daw dana sa refrigerator, pwedeng lagyan ng dana yan. Pero wala kasi kaming dana ngayon. So, ganyan lang siya. Plain lang siya. So, ayan guys, lulutuin na natin yung dal. So, meron tayong hinati-hati dito mga tomatoes and limro. So, limro leaves. So, ilalagay natin yan mamaya. Pero now, maglalagay muna tayo ng cumin seeds. Hindi siya lalagyan ng rye guys. Cumin seeds, and this one is chili and ginger combination. Ilagay din tayo ng dry chili. Pinato yung mga sili. And then this one is bay leaves. Naglagay tayo ng paminta and yung loving na tinatawag nila. Nakalimutan ko yung tawag dyan sa English pero loving yung tawag nila dito. And hintayin lang natin na medyo maluto sila. Pagkatapos nilalagay tayo nitong green chili and yung hing. Ayan na. Ayan natin itong green chili. Sabi mo, tsaka this is ginger. This one is chili. Chili powder. Ilagay sa may tango mo.
lang natin siya and hayaan lang natin na maluto. Medyo lumambot yung mga tomatoes. And para mas mabilis nga yung paglambot niya guys, huwag natin kalimutan maglagay nitong asin. So, halo-haloin mo lang siya. So, kakailanganin din natin ng lemon guys. Lalagyan natin yan maya-maya. Pero, tapusin muna natin ito yung palambutin ng maayo. Yung sobrang tapong ng amoy talaga guys. Kasi napakarami yung mga spices na pinaglalagay. Ito yung mix dal na pinakuluan natin guys. So, ganyan magiging itsura niya. Cheju. Wala siya. So, lalagay na natin itong mixed dal. Natin ng kaunting water para hindi masyadong malapot. So, ayun. Pagkatapos ng lagyan mo lang siya ng iba't ibang mga masala accordingly. Kung gusto mo ng medyo maalat, kung gusto mo ng medyo maanghang. Pero kami dito, nilalagyan din namin siya nitong Kitchen King masala. Ayan. Isang kutsara. Nalagyan ni Mommy nitong turmeric powder and chili powder. Ayan. And this one is coriander powder. This one is garam masala. Diba, napakadaming mga ingredients, napakadaming mga spices. And hahalo-haluin niya lang ulit. And para medyo masarap yung ano guys, para mag-neutralize siya, lalagyan din natin siya nitong lemon. Haluin mo lang siya hanggang sa medyo maghalo na and maluto na yung mga spices. So, kivirite ka ba siya patigwa? Dal fry? Okay. Kapag daw bumubula-bula na siya, that means okay na siya and pwede mo nang patayin yung kalan. Pwede mo nang i-turn off yung kalan. Ayan. Napakasarap tignan na. So check it right, jeera rice dal fry. Dal fry. This is what you call dal fry. And then the one, Dal fry mix na parang So ang difference daw ng dal at saka dal fry is hindi natin i-blender ito, hindi natin i-mix. As it is lang siya. Once you boil it, lagay mo lang siya as it is dito. Kaya kung mapapansin nyo, medyo may buo-buo pa. See? Ayun, buo-buo, diba? Pero yung dal na everyday namin kinakain is pinong-pino na yon and sabaw na siya. What did you find, Doc? For making kajal? Yes, clay pot. Ayan, meron tayong clay pot na lalagyanan and dito natin gagawin yung kajal, guys. So, kakailanganin natin ng tinatawag nating almonds, guys. Pero yung tawag nila dito is badam. So, kukuha tayo ng ilang piraso. So, ayan guys, napakadami nating almonds. Ito, Joel, badam. Aso, check yun eh. Sana, yun. Kapra, Joya. So, kakailanganin din natin ng badam. Tron, Joya, pram. Kukuha tayo ng 3 pirasong almonds. So, currently, kinukuha na natin yung mga kakailanganin natin. We need that, Milan. Mommy will show us later why we need this thing. So, kailangan natin ng ganito, plate na ganyan. This one is dana. So, konti lang yung kakailanganin natin. And dito, kailangan natin ng almonds. So, dito sinetap ni Mommy yung paggagawa niya ng kajal. So, meron tayong cotton dito, guys. And meron tayong tinidor. So, tingnan natin kung paano. So, ayan guys. Ang unang gagawin ni Mommy is meron siyang cotton dito and nilagay niya yung dana sa loob. So, i-close mo lang siya. And kapag na-close mo na is gagawa lang siya ng tangkay para dun yung sisindihan mamaya.
So, kapag madaming cotton, mas matagal siyang masisindihan and mas matagal yung apoy para ma-burn natin ng maayos yung mga almonds. Ano may mailan lang. Namay. Ayan. So, ilalagay natin dito, oh. Tama. Okay. So, ganito pala yung purpose niya. Kailangan pala natin ilagay dyan. So, nilagay ni Mami yung kaunting giwa sa loob. Ano may mailan lang. And then, kinailangan natin ng ghee. Dito gamitin siya. So, naglagay si Mami ng ghee dyan. Napakaraming ghee naman. At labadagi, Joe eh. Kapag naubos na daw is lalagay natin ng ghee ulit. Pachihu karwana bra. Hindi tayong dalawang ditong baso guys kasi yun yung gagawin na nating stand kapag sisilaban na ni Mommy itong mga almonds. Takpan natin. And kapag natakpan na natin guys, ang gagawin natin, isusunugin natin yung almonds dyan sa loob. Ayan o. Tapos, kapag nasusunog yung almonds, ang mangyayari is, yung nasunog na almonds is pupunta dun sa plate. Barabar siya. Ayan guys, ganyan yung gagawin natin. So, it will take, Mami, ito may ulagas ka liwarlak. 15 minitas 20 minutes. So it will take at least 20 minutes hanggang sa masunog lahat yung almonds guys. So medyo matagal lang yung proseso. Wow, very helpful naman. Ibar lagi ah. So usually, ginagawa to ng mga tao para sa mga bata no? And sa mga beauty. Mami, kajal siya kon mukha no? Egwaras chokro, pachi mukiwano akma. Milan nuche? Etle? એટલે ho છે Protecting from the bad eye. evil eye. So Now people are putting it here behind the ear. So they are not putting any more in eyes. On the feet. So not eyes. Not eyes. Come wide, come badli kar dido. એવું છે. So from nung una daw is lahat sila is ginagawa sa eyes. Ngayon sa likod na lang ng ears. So, ayan, nasusunog na siya, guys, oh. Napakatagal naman matapos nito pala, guys. Pinalitan natin, guys, kasi napakaliit ng napakataas ng baso. So, hindi masyadong kukuha yung kajal. So, dapat pala kapag nagaganito ka, maliliit lang yung gagamitin mo. So, kumuha kami nitong barki. Papakita ko sa inyo mamaya yung final result. Guys, after 20-30 minutes, tingnan natin kung ano yung magiging itsura niya. So, namatay na siya. Pinatay na ni Mommy kanina. So, papakita natin sa inyo yung itsura kapag inungkat na yan. And nakikita nyo ba, meron ng black. So, ayan guys, okay na siya. Hindi na masyadong mainit. So, nakikita nyo naman, no? Ganyan yung magiging itsura niya. Very black. Para siyang uling. Pachiho karwana, pra. Ayan, nadumihan din to guys. So, it's also dirty. And tingnan mo naubos na yung cotton na nilagay natin kanina. So, ang gagawin natin ngayon guys is aalisin natin yung kulay black na yan. Ayan o. Kumuha kami ng isang karton. Nakaganan siya. Kamaro ak mo kung ano, Mami? Fashion. Fashion challenge Di jumanas fashion keway.
Kajal ba na? Ano ne? Ba't siya kumukuhan? Now, ilalagay na natin yung kajal dito. And then, whenever you wanted to use it, you can always get it from there. Ayan. You will not be putting ghee. Tapos guys, lalagyan natin siya ng ghee. And then, hahalo-haluin natin. Dry na kayad lang. You have to mix it like that. And then, you have to dry it, Milan. You just, now it's time for you to go and put it. You can put it as soon as you make it. Or you have to put it for some time. Oh, it will be like that. You have to put in your app. Mami app na marumukin daw. Ayan. Ito yung tinatawag nilang kajal, guys. So, ayan guys, kakatapos lang namin gumawa ng kajal. And yung kajal pala na yun is ginagamit siya sa mga bata. Actually, dati, if I'm not mistaken, last year, nakagawa na ako ng video about dito. Pero today ko lang talaga nakita na ginawa ni Mommy. Kasi yung sa kapitbahay namin is manganganak na siya and meron na siyang darating na sibling. Meron ng sanggol. So, since si Mommy magaling siyang gumawa ng kajal, so inutusan siya ng kapitbahay namin and nagpasuyo na if ever na wala na ang ginagawa si Mommy, gawan niya yung magiging apo niya. So, ayun, ginawa namin and ganun pala yun, made out of almonds pala yun, pagkatapos isinunog lang nila. Pagkatapos, nilalagay daw nila sa mata, dito sa likod ng tenga, and sa paa. Pero usually ngayon, hindi na daw sila masyadong naglalagay sa mata. And parang na-abolish na yata yung tradisyon. Hindi na masyadong ginagawa, I mean. Pero sa mga city, madalang na badalang ka na nga lang daw makakita ng gumagawa ng ganun. And sa village, meron pa unti-unti yung mga very traditional pa rin. Pero ayun lang yung pagkakasabi ni Mommy na ito daw yung ginagamit for evil eye. And sabi din sa akin ni Milan na meron din naman daw mga gumagamit nito for fashion. Minsan kapag naglalagay sila ng eyeliner, yun yung ginagamit nila. Lalo na kung wala silang pambili yung commercial na panlagay sa mata. Sa Pilipinas, hindi ko alam kung meron gumagawa ng ganito. Pero dito sa India talaga, noong mga unang panahon daw, ganun talaga yung ginagawa nila. Diba sa Pilipinas meron tayong linalagay din na red sa noo. Saka kapag medyo sinisinok yung bata, naglalagay tayo ng tela. Parang ganun yun sa kanila. Meron silang iba't ibang mga paniniwala pagdating sa mga bagong silang na sanggol. So, ayun, I hope nag-enjoy kayo sa video na ito and may natutunan kayo. Don't forget to subscribe. See you tomorrow.